po sa inyong lahat. Ito po si Polo Campo ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. At nandito na naman po tayo sa panibagong Real Talk 1.0. Mga kababayan, medyo maganda na ang panahon ngayon at tumitigil na ang mga pag-uulan. Tumigil na ang pag-ulan-ulan dito sa UK. Kasi papasok na ang springtime eh. So nasa stretch na tayo ng almost last week ng March, kaya pagpasok ng April ay officially springtime na yan. Kaya nakikita mo yung mga dahon-dahon dito ng mga puno ay medyo lumalabas na at medyo gumaganda na ang weather in terms of warmness. Medyo umiinit-init na ngayon, pero nandun pa rin sa mga pagitan ng 9 degrees to 12 hanggang 15 siguro. Nung isang araw nga nag-17 eh. Mainit na yun dito nung nag-17. Kaya maganda na ng mamasyal-masyal ngayon, mag-ikot-ikot. Although pagdating pa rin ng gabi medyo malamig, no? At sa madaling araw malamig pa rin. At kung umulan man, paambon-ambon na lang. At sana tuloy-tuloy na to, no? Alam mo naman ang weather dito sa UK palaging ganyan, di ba? Hindi mo ma-predict. Sabi nga nila para daw mga babae. Okay, may magalit sa akin ng mga babae. Unpredictable. Di ba? So, asa na ba tayo nung nakaraan? Pinag-usapan natin yung mga bisyo ng mga tao rito, no? Hindi lang ng mga puti, pati ng mga Pilipino, di ba? So napag-usapan na natin yung tungkol sa Mary Jane, di ba? Yan, Mary Jane na napaka-rampant dito, di ba? At hindi lang Mary Jane, pati mga iba-ibang klaseng mga gamot, no? Pinagbabawal na gamot. Napakadami niyan dito. At marami din dito mga addictos, no? Marami na rin dito ang nahihilig sa ganyan. At so far wala naman akong kilalang Pilipino na nahihilig sa ganyan, pero sa tingin ko meron lang, lalo na yung mga nagpapanggabi, no? Siguro baka meron din mga cleaner or meron din mga nurses or healthcare assistant na usually nagtatrabaho sa gabi at kailangan nilang gising. Hindi naman yan mahirap hanapin dito, mabilis lang, no? Kaya si BBM talagang, ako sa tingin ko totoo talaga yun, na meron siyang bisyong ganun, pati ang asawa niya, kasi dito lumaki yan di ba? So ano pa yung isang pinag-usapan natin, yung pagsusugal, yan. So wala na akong kailangan sabihin pa doon, at talagang yun ay witness ako na napakadaming Pilipino nasira ang buhay dito dahil sa pagsusugal, no? At kung sugarol ka dyan sa Pilipinas, iwasan mo na magsugal dito at mauubos ang pera mo. Kung ang pakay naman natin dito, para kaya tayo pumunta sa bansang to para kumita, di ba? Ngayon, kung nandito ka na at nagsusugal ka dyan sa Pilipinas at adik ka sa sugal at balak mong yumaman at kumita dito, hindi na mangyayari yun kung ipapatuloy mo yung pagsusugal mo. Kung gusto mo maghirap ang buhay mo at pati pamilya mo at magkasira-sira kayo, magsugal ka. Yun lang ang payo ko. Ngayon, kung gusto mo naman maging maayos ang buhay mo at maaga kang makauwi sa Pilipinas para mag-retire, makiipon, huwag kang magsugal. At kung meron ka naman talagang vision sugal, di mo maiwasan, magsugal ka ng abot lang sa kaya mo, di ba? Kung meron ka kunyari talagang craving, di pusta ka lang 20 pounds, kung natalo ka, uwi ka na, pera mo yan di ba? Pero ako masusunod, wag na, di ba? So anong pag-uusapan natin ngayon? Ito yung masyadong malapit sa puso ko, ang laklakan, no? Laklakan ng laklak, mukha ka ng parak. Yan, pag-iinom, Diyos ko. Yan ay isa pa rin sa pinakamaraming Pilipino ang nabibisyo sa pag-iinom. Alam mo dito, hindi natanggal ng mga Pilipino yon, yung tagay-tagay system, no? Yung dinala nila dito yan. Kaya karamihan ng mga Pilipino dito, kahit yayain mo sa pub, ayaw nila. I don't know why. Maybe they were intimidated kasi maraming puti doon, di ba? Or maybe they felt like they're not belong, di ba? Or maybe they think it's expensive.
maaaring pwede yung tatlong yan, di ba? Pero ako kasi, nung dumating ako dito, at may nagsama sa akin dyan, ay nag-enjoy ako eh. Kasi, wala namang gagalaw sa'yo doon pag uminom ka. Wala naman ding maninita sa'yo, wala namang magsasabi sa'yo, umalis ka, hindi ka puti. Walang ganun. Kasi marami din namang umiinom na iba-ibang lalo na dito sa Nottingham eh. Kasi multi-cultural place itong Nottingham eh. So maraming itim dito, maraming Asyano, di ba? Marami din, may mga Arabs din, di ba? O may mga Eastern European, di ba? Hindi lang mga Briton na nandito, di ba? Hindi nila talaga nawala yun, hindi talaga nawala sa sarili nila yun. Yung pag-iinom, kailangan grupo-grupo kayo sa bahay lang at magtatagay-tagay kayo doon. Although hindi naman uso na yung tagay-tagay dito. Kasi kung gusto mong uminom, may kanya-kanya kayong baso. Hindi na yung uso dito. Kasi nga unhygienic lalo na dumating yung COVID, di ba? Kaya ang ano lang, ang sinasabi ko lang tagay-tagay is yung inom-inom sa mga bahay-bahay. Na minsan naman, di ba, ako sa tingin ko lang, istorbo yan sa nag-host di ba? Lalo kung yung nag-host wala namang balak mag-inom tapos pipilitin mo, di ba? Kasi may mga tao dito na mag-iinom, gustong uminom, pero ayaw naman magpainom sa bahay nila, di ba? Iistorbohin yung ibang tao. Iniistorbo niya, marami din ginagawa yun, may pamilya din, di ba? At minsan nagmamadaling araw pa, nakakaistorbo di ba? Ngayon kung magbabalak ka magpainom, magpainom ka sa bahay mo. Huwag kang manggambala. Di ba? Kasi kung manggagambala ka, nakakahiya naman doon sa asawa nung ginagambala mo. Di ba? Minsan kasi alcoholic na Kaya wala nang pakialam sa surrounding niya, di ba? Ayan, sasabihin ko sa inyo. Napakadaming alcoholic dito. Very subtle lang na akala nila hindi sila alcoholic. Pero in the moment na ikaw ay umiinom na every week o minsan twice a week pa ang gusto mo at ang tinitira mo pa ay hard drinker ka at ang balita pa nga minsan daw hindi nakakatulog. Maraming yan dito hindi nakakatulog pag hindi nagsashot, lalo na doon sa mga may edad pagitan 55 pataas, no? Kasi parang bisyo na talaga nila yan. Hindi na parang bisyo na talaga nila yan. Kailangan masayaran, no? Kahit mag-isa lang sila, iinom sila para makatulog lang. Oh my God, kung ganun ang iyong konsepto at kung ganun ang iyong pakiramdam sa buhay na hindi ka na makatulog at kailangan mong masayaran ng mainit na liquid ang iyong lalamunan para makatulog ka, ikaw ay alcoholic na, pumunta ka na sa rehabilitation at siguradong alcoholic ka na. Ang daming yan dito sinasabi ko sa inyo. At ang sa pambisyo ng mga Pilipino dito, kahit hindi naman nagiinom, no? O usually kasi kadalasan yung mga nagiinom talaga ito, yung nangongolekta ng mga drinks, no? Ng mga alcoholic drinks, no? Payabangan niya, no? Mga Pilipino dito, payabangan niya, ano mga collection mo, diba? Yung iba naman, pang may collection, tinatago. Oo, may na ganyan, no? Na tinatago yung collection niya kasi ayaw niya ipakita kasi makakantsawan siya. O painom mo naman yan. Kung kolekta ka, hindi mo pala i-display, di ba? Pero yung iba, di-display talaga. Yayabang, no? Yung meron pang ang taga dito daw na pati yung resibo ng pinagbilan niya nilalagay doon sa karton ng alak na binili niya. Papakita niya talaga sa'yo, ito binili ko ng ganitong presyo. Di ba? Ewan ko. Alam mo, bibilib ako sa'yo kung sa Pilipinas pa lang ginagawa mo na yan. Nangongolekta ka na sa Pilipinas. Pero dumating ka dito dahil sabik na sabik ka na mangolekta at dahil may pera ka na nangolekta ka dito tapos yayabang mo, no? Sobrang yabang mo yung collection mo, hindi ako bibilib sa'yo. Excuse me. Diba? Ngayon, anong temptasyon dyan sa pangolekta ng alak? Kung ikaw ay alcoholic na at marami kang alak, iinumin mo yan. Meron nga ako isang napuntang bahay sa malayang lugar dami niyang koleksyon. Ano mo napansin ko lang doon sa koleksyon niya? Lahat ng koleksyon niya may bawas na. Sino bumabawas nun? Di siya. Isipin mo yun, kung meron siyang 30 koleksyon, lahat yung bawas na. No? Lahat yung bawas na. Iniinuman niya yung unti-unti. No? Diyos ko, Mio, anong mangyari sa atay mo niyan kung ganyan ka, di ba?
Tapos yung isa namang kakilala ko, no, sa malayo ding lugar, nangongolekta yun, pero para ma-maintain yung collection niya, bibili siya dalawa, 2 each of the alcoholic drinks. For example, bibili siya ng 2 Blue Label, kunyari ng Johnny Walker. Yung isa itatabi niya para collection niya, yung isa naman itatabi niya para inumin niya. Di ba? Kaya nga mangungulekta ka, pero ang mangyayari, sisirain mo naman yung katawan mo kasi inumin mo yun di ba? Ako sa totoo lang, hindi talaga ako hard drinker. At alam nyo na yan, sinabi ko na yan, dami ko na sinabi, ilang beses ko na sinasabi yan dahil sa tatay ko. Matindi ang aking trauma sa tatay ko nung naging alcoholic siya. Nagbago naman siya, tinanggal niya yan, bisyo niya, pati yung paninigarilyo niya. Pero traumatized ako dun nakita ko pa paano sirain ang pamilya ko nung halos maghiwalay na ang tatay ng nanay ko kasi pag nakakainom siya, pinagtitripan kami magkakapatid. Alam mo, nilalaro ka pero sinasako ka, di ba? Tapos babalibagin ka, iipitin ka, alam mo yung mga ganun na laro ng lasing, di ba? Hindi naman namamalo yun hindi ka papaluin nun, ganun lang. Pero nakaka-traumatize kasi maliit ka pa nun Tapos sinasaktan niya yung nanay ko sa pag sobrang lasing na niya, konting bagay nag-init ang ulo niya. Kaya sa totoo lang talagang ayoko yan Ako beer lang ako, okay na ako, 2 beer lang ako, okay na Ngayon sa totoo lang, ngayon parang naiwasan ko na yung inom ako hindi na ako bumibili. Kung bibili ako, yung iinom talaga ako. Kasi ang nangyayari, pag bumili ako, pag nagluluto ko, umiinom ako. Ayoko na. Kaya pagka meron, pag wala. Pag hindi ko kailangan, hindi ako bibili. Kaya kung nasa pub ako, bibili ako ng 1, 2, okay na ako dun, tapos na. Hindi ko nagagawin araw-araw yan sa buhay ko. Actually, nandiyan nga ako sa Pilipinas, tataka nga ako, ang dami kong biniling beer dyan sa Pilipinas, San Big Light, San Pilsen. Meron pa nga akong Pundador. Halos Pundador di ko nga nainom, konting-konti lang, siguro mga 4 na shot lang ako. Nung namatay na si mama, doon lang ako uminom. Tapos yung mga Pilsen, naiwan ko pa nga dyan. At yung pinainom ko na lang doon sa driver namin. Sabi ko, inumin mo na yan kuya kasi hindi ko na maiinom yan. Dito kasi, sa totoo lang, masarap kasi uminom dito. Kasi malamig Kaya yung mga kakilala ko dyan, sa malayang lugar, yan ang mga bisyo nila. Shot sila kasi malamig, di ba? Parang feeling nila FPJ sila, di ba? Or Amerikano sila o Briton sila, di ba? Putang ina, sorry. Ang ina. Pilipino ka tol, hindi ka naman puti mga puti, ang mga sanay sa mga red wine, mga alak, di ba? Ganun talaga sila Pero ikaw siguro sanay ka talaga, manginginom ka naman Kayo, manginginom kayo, di ba? Hingilig kayo dyan. Ako, manginginom din ako ng araw, pero ayoko na. Ayoko yan. At ayokong masira ang buhay ko. Lalo na ngayon na pinaka-receive ako ng email sa GP ko na mataas na naman daw blood sugar. O paano ba naman hindi tataas? Kasi nga umuwi akong Pilipinas at namatay ang mother ko, di ba? Siyempre, anong binagagawa ko doon? Nagkakakain ako ng mga cake, mga chocolate doon, mga pagkain doon na masasarap, di ba? Pagbalik ko dito, talaga mataas yan, di ba? Pinauulit nga yung blood test ko kasi nga masyado daw akong dehydrated dahil nga diyan sa gamot ko na nagpapaihi sa'yo, di ba? Tapos yung blood sugar ko, kailangan ko daw mag-consult sa specialist nurse para malaman kung ano nangyari. Hindi ko pa pati yung ihi ko nga pinauulit nila Kaya ayusin ko yan next week, titingnan natin kung ano. Kaya sabi ko, ayoko na, gusto ko pang mahaba ng konti ang buhay ko para ma-enjoy ko naman yung retirement ko, di ba? Yung pera ko sa NHS at saka yung pera ko sa state pension. Yun ang gusto ko Ngayon kung sasama pa ako ulit dyan sa mga tropa kong yan na may mag-inom, hindi na ako bata di ba? Kayo, hindi na rin kayo bata, kaya magbago na kayo, di ba? Alam mo, ang pa nga yan, kombinasyon pa yan minsan, sugal at saka yung inom, di ba? Pag nagmamadyong sila o nagbabara sila, inom sila, yan, may inom yan, di ba? Kailangan may shot yan. Kung ilang beses sila magsugal, di ilang beses din magsha-shot yun. Pero marami din ng kakilala dito na talagang ayaw din mag-inom. Kasi yung iba naman kakilala ko, ayaw mag-inom pero gusto magsugal. Ganun lang yan, di ba? May kanyang-kanyang bisyo lang yan di ba? Ako, anong bisyo ko? Sa kanya na malalaman, di ba?
Saan nyo na malalaman. Series naman to ng mga ano mga bisyo dito sa United Kingdom, di ba? Kaya kayo mga babayan, kung manginginom kayo dyan sa Pilipinas, ang sasabi ko lang, kung papunta kayo dito sa UK, hindi kayo malolonely kasi marami ditong gusto nga yung tagay system. Sa bahay-bahay lang inom. Halos lahat ng Pilipino ganun. Ako lang yata ang Pilipino nagpa-pub Wala nga yata akong kilala. Meron din masugod pa paminsan-minsan, pero ako mas prepare ko kasi talaga sa pub. Ngayon, kung bata ka pa, okay lang yan siguro, pero ako kung sa inyo, wag masyado. Bawas-bawasan nyo. Saka huwag kayong mahilig na mag-inom mag-isa. Yung pagka nabobore kayo, inom kayo mag-isa. Yan ang patutunguhan ng pagiging alcoholic. At mas maganda siguro, huwag na lang kayo uminom. Kung inom kayo, mag-beer na lang kayo, pa isa-isang beer lang o ano. O kung mag-shot kayo ng hard drinker kayo, hindi isang shot lang. Isang shot lang sa isang linggo o 2 shot. Diba? Ang mahirap pa dyan sa mga tagay-tagay na yan, darating ang panahon pag mabahong ugali mo, yung mga kaibigan mo, lalayuan ka. Malakitan nila kasi yan sa sayo diba? Kaya ako payo ko lang, iwasan ninyo ang pag-iinom. Kung gusto mo mangolekta ng alak, mangolekta ka. Wala ang problema dun. Yung pera mo yun. Huwag mo lang ang ipamumukha sa ibang mga tao na ang galing-galing ko, di ba? Kasi yan ang mga giging problema yung payabangan. Di ba? Saka yung hindi lang yung payabangan, yung tentasyon. No? May mga puti dito, puti akong dalawang kakilala dito, mga retire na ayaw nilang bumibili ng alak. Kasi bakit? Ang sinasabi nila, pag may alak ako sa bahay, matitempt lang akong inumin yan. Ang mangyayari sa akin, magkakasakit ako. Tama naman siya, di ba? Actually kasi pag nag-sale ang alak dito, grabe talaga. Yun lang, no? Ako wala na akong tropa ngayon, kaya iwas na talaga ako. Hindi ko kailangan magtropa, wala akong kailangan patunayan. Secure ako sa sarili ko, di ba? Kung gusto kong uminom, pupunta na lang akong pub. Kung gusto ko naman maghanap ng mga nagyayaya nga sa akin dito ng Pilipino, sober, hindi ko papili. Bahala na. Ayoko na kasing uminom na marami. Siyempre pag may nagyaya sa'yo, kailangan sasabay ka, di ba? Hindi pwedeng hindi. Sige po, yun lang. At para sa akin, mas maganda yung normal ka na lang, di ba? Na wala kang bisyo, no? Yung maging maging malinis ka sa katawan mo, di ba? At kahit papaano, kung iiwasan mo yan, maaaring umaba pa buhay mo, di ba? Sige po, maraming po salamat. Ito po ulit si Polo Campo ng For the Way It Goes. So susunod po, baka pag-usapan naman natin yung yung mga manyakis dito sa UK. Hindi kong gawan dalawang series yan kasi ang daming balita dito kung saan lugar, no, na natotrouble yung mga Pilipino dahil sa pagiging manyakis nila, diba? Alam mo ng mga Pilipino, hindi makakontento yung sa asawa nila. Hanap yan. Kahit naman siguro sa inyo, diba? Basta lalaki talagang ganyan. Kaya ang problema dito kasi ay napakataas ng karapatan ng kababaihan dito, at pag ikaw ay naka-damage ng puti na may pagka kring-kring, pwede ka ma-demanda at pwede ka makulong, di ba? Pag hindi mo nilagay sa dapat mong pagkakalagyan yung pagiging manyakis mo. Okay? Sige po, maraming po salamat. Sa susunod po ng pagkikita natin ulit, For the Way It Goes. Bye bye.